3 months nung nilabas ko ang unang vlog ko tungkol sa aking business. At sa loob ng 3 buwan na yun ay napakaraming bagay na nangyari. Isa-isahin natin. So, mayroong isang customer na umorder ng benteng biglaan na 350 ml tapos nagpa-refill ng 2 slim. Naman kami nataranta, nagulat kami ni Kuya Alan. Dami namin medyo naging error, may mga nahulog na pero hindi naman siya yung sobrang but kinaya naman. May nag-aaral muna palando yan wala pang yan. Kahit pa lang, nabigla kami, labas ka agad ako sa staff room para kunin yung mga ganun namin, no? Ito, ko, gagawa na kami ng 350, nakalang sir yan. So the reason kung bakit nag-ready kami ng maraming 350 na bottles or ng PET bottles dahil magkakaroon kasi ng fiesta ang Olongapo at maraming tao ang dadaan sa harapan mismo ng station namin. At nagulat pa mismo yung girlfriend ko rito nang biglang umapoy mismo yung likuran niya dahil sa mga performers. So sa last video natin sa water station ay nakalimutan ko pala ipakita yung status ng L300 namin dahil nakalimutan ko siyang ilagay at hindi pa tapos. Pero kung titingnan ninyo, makikita nyo sa bandang gitna kung bakit ganito yung ginagawa namin dito or pinapakustomize namin. So bumili kami ng trolley para sa pag-deliver ng tubig at gagamitin ito kapag sabihin natin masyadong malayo or may kalayuan mismo yung pagde-deliver namin ng tubig. At araw-araw namin kinukuha ang TDS at pH level ng tubig for safety purposes and meron kaming petty voucher para sa sweldo at umorder ako ng customized na calendar para sa mga bago ng mga customer. A couple of days later from opening ay marami na kaming na-refillan na galon at orders. Which is I'm very grateful sa mga tauhan ko and thank God na ganito yung nangyayari. Nag-ready rin ako ng mga papers na gagamitin bilang contract para sa mga maghihiram mismo ng galon at dispenser. And not to mention ay gumawa rin ako ng calling card para sa mga gusto mag-inquire na customer at nakikita kami kapag dumadaan. So panibagong buwan na naman at ngayon ay magpapalit ako ng body design ng L300 namin dahil nilagyan kasi namin ng bahay ito sa likuran at medyo maraming lakaran ng mga papers na naganap at alis dito at punta doon. Pero at the end naman ay nagawa naman ng paraan pero papakita ko pa rin sa inyo kung ano yung naging proseso namin dito. So ay pumunta muna kami sa Philippine National Police Highway Patrol Group para makuha namin mismo yung clearance namin sa vehicle namin. Napakabit na rin kami ng dashcam para sa L300 namin dahil ito ay pinaka-importante dito dahil ito ay security para if ever man meron mangyari or something nakasama mismo yung sakyan. Ano kaya Alan? Ito lang yung pinaka-lock nito yung sarado nito. Wala din, lang din. So binuksan ko lang din siya. So kunin nyo na rito kaya Alan. Dahil kapag okay na, sarado nyo lang. Lock nyo lang. So, na-release na yung permit ko pati mga iba pang mga bagay which is yung permit na pang 2025. So, ibig sabihin nun, yun nga, fully registered na yung mismong business ko for this year which is 2025 yun. At nung mga nakarang araw which is pinakita ko sa inyo ay naayos naman yung pinaka-registro ng kotse ko. Kasi, kailangan kasing maayos kasi yung registro ng kotse ko para if ever man na masita yung L3 na hindi siya drop side kasi drop side yun nung kinuha ko diba yung gilid umano sa gilid yung ginawa ng bahay so naka-false siya sa crossband kaya pinapalit namin para if ever naman na masita yun or ma-check yun at least hindi ako magkakaroon ng penalty na iba yung body type sa kung ano mismo yung itsura ng kotse kasi yung nilakad ko yung papel ko parang mahigit 2.5 lang atag yung sa school lahat like pagod nga lang tsaka oras ang kapalit pero ang ano naman nun pag nasita ka hindi ka magbabayad ng 5,000 kasi penalty yun ganon. So yan ngayon pag uwi ko mag-ayos kami ng papel para ayusin yung accreditation namin sa isang lugar dito which is SBMA kasi may 5 kumpanya ngayon na naghihintay sa amin para mag-deliver sa kanila pero kasi kailangan nila yung permit pati yung accreditation so yeah yun yung gagawin ko ngayon kaya ayusin ko muna yung mga papel and para mapakita ko siya sa inyo.
Ngayon ay nakaschedule tayo para magpa-blessing mismo ng water station at kasama na mismo yung mga sasakyan at pati yung sasakyan ko. Dandan lang ah. Ito! Okay na. Okay, so panibagong buwan ulit at unti lang naman yung nangyari itong March na kung saan ay dumating na mismo yung bagong roller namin. At nag-backwash ako ng machine for the first time and it took a lot of time para matapos iyon, pero kailangan kasi ito bilang maintenance para sa machine namin, lalo na sa mga membrane at FRP tanks ko. At nagbayad din ako ng mga accreditation namin upang makapag-deliver kami sa loob ng SBMA. Nagawa na rin ako ng mga pwedeng magamit ng mga package deal para sa mga dispenser namin para mabigay namin sa mga customer. At since dumating na rin yung telephone number namin last month, ay natagdagan na rin namin yung telephone number sa signage ng business ko. Kasi wala to nung una eh. Nagawa na rin ako ng mga ads at mga static posts para sa Facebook page ng business upang makita yung mga ginagawa ng water station ko at mag-gain ng exposure sa mga potential na mga customer. Marami pa kaming inayos na mga paper katulad na lang ng mga gate pass kasi mahigpit talaga dito sa lugar namin para makapagpa-deliver ka sa loob ng SBMA. Inayos ko na rin yung mga price list namin nang sa ganun ay mapapakita namin ito sa mga customer at hindi ito fixed kasi nagbabago rin ito depende sa supply at demand. At nagtaos yung buwan ng March na kung saan ay nag-meeting kami para sa overall na pangyayari at mga pwedeng ma-improve namin sa pag-ooperate at lalo na yung mga insight namin sa isa't isa. Sa buwan naman ng Abril ay nagkaroon ng problema ang water business ko na kung saan ay humina ang pagpasok ng tubig galing sa Nawasa. At dahil dito ay bumagal at na-stress kami dahil tumagal ng pag-refill at deliver para sa mga customer. At after couple of hours ng pag-investigate, nalaman namin na dahil pala ito sa filter ng Nawasa at filter din mismo namin. Kaya pinalitan agad namin ito kahit kakapalit pa lang siya ng nakaraang linggo. At the same time ay tinawag namin sa water district namin yung filter mismo ng aming water meter. So nagkaroon ng problema yung sa ng water sa refillan. Sumab yung parang kabitan din parang on ring something sa sobrang lakas ng pressure ng tubig. God damn. Kailangan palitan lang namin. So kami ngayon ay magpipintura dito sa water station kasi after 3 months ng operation ay even though maganda yung kulay puti para sa sa flooring, but kasi nakaka-accumulate kasi siya ng dumi din. Lalo na rubberize yung pintura. So ano nangyari? Naging ganito. Nangingitim siya ng ganito. Which is not ideal to kasi magmumukhang parang maraming station. So ang gagawin ko, pinturahan namin siya ng light gray. Kaya yun ang mangyayari. And I'm gonna start pintura. Mag-isimula muna ako rito sa may bandang entrance. And then all the way papunta dito sa may water station. Pangat doon. Pero unahin mo na yun dito. Yung gilid mo na unahin namin yun dito, banda. So, ito yung pintura. Bumili na kami. Kulay green na to. Yung isa ay naayos na. And, yeah, gamitin namin na ngayon. There we go. Ayan siya.
rubber base. Ano? So, sabog na kami dahil sa amoy. Okay, so to be honest, tapos na kami. Pero, kailangan pa namin siyang pinturahan na maayos kasi may mga butas-butas pa. Isa lang yung bagay na makakasigurado ako. Sabog kaming tatlo. Sabog! Sabog na kaming tatlo. Hindi ako tatanong naman. Literal na bagay sa amin yung kanta na sabog na. Yan ang kanta. Ako'y sabog na. Ako'y sabog na. Lumalabas na siya. But so far, yan, okay naman na yung itsura ng lugar at ayos naman na lahat. So, konting ayos pala yung mga gilid-gilid pero then after yun, okay na. Gamit na gamit ang water station. So, tapos na magpintura, okay na. Yung pagod namin hindi sa pagpipintura, kundi ramdam namin yung pagiging addict sa pagpipintura eh. Sabog na kami, nakanteting eh. Ewan ko na ito sa mata ko, pero God damn. So nagkataon na biglang nagkaroon ng something sa water station na kung saan ay naputukan kami ng fuse at kailangan namin bumili ng bago dahil nag-overload yung saksakan namin. So tumutok na fuse sa loob ng water. Mukhang hindi niya kaya yung 60 na main. Mukhang kailangan nata doon mas mataas pa. So mag-ano kami. Mag-ayos kami saglit. God damn. Yung main nga kaya alam. Sabihin na ako magandang yung main. So paano? Ha? Balitan natin yun. Oo, bibili na kayo ng tag siguro. Hindi pala yung... Yung ano? Bili ka ba? Magkano ba yung mga ganun? So may nag-trip na na fuse. Mga ganun kami saglit. natin dyan sa labas. Buksan namin tapos i-reset namin. Okay na. So, nakabili na ako ng fuse at napalitan na rin namin at gumagana na lahat mismo yung buong system namin. At ngayon, kailangan ko mismo sagutin yung mga emails pati yung mga inquiry ng mga ibang customer. At to mention, nag-first birthday ang aking isang empleyado which is yung manager ko na si Kuya Alan at ito kami ngayon nag-celebrate at kumakain. At makalipas ilang araw, nagkaroon naman ng problema na kung saan ay nagkaroon ng leak ang aming filter sa alkaline. At ginawa na namin kagad ng paraan to, tinawagan namin kagad yung technician namin upang mapaayos ito dahil habang tumatagal lumalakas yung tulo nito at kinakailangan pa naman ito dahil may mga ibang customer na kailangan ng alkaline. Okay, so sana naman nag-enjoy kayo sa video ko mismo dun sa pag-update sa Watero. And until na marami pa rin mga pangyayaring mga nagaganap at mga bagay-bagay sa Watero or sa water business ko. Which is, hindi naman siya may iwasan dahil it's part of the business eh. Makikita mo kasi yung mga margin of errors, yung mga kailangan improve at marami pang iba. At ngayon, masabi ko na okay naman na kasi ako din ay umattend mismo sa isang training ng water station. Kumbaga, ako po ay isang certified na technician and installer ng water station. At saka ang daming tinuro sa amin doon, which is 3 days ako nasa Pampanga nun. And papayita ko sa harapan niyo yung short clip ko saan ay pumunta talaga ako doon. And sulit naman siya dahil ang dami kong natutunan, ang dami kong nalaman, which is I'm very grateful sa ASIT for the training. And yeah, so hindi pa nila sponsored yung, by the way, binayaran ko talaga yung training nila. And yeah, so far yun ang update. Ngayon itong June naman kasi wala pa masyadong ganap, but may mga ilang mga bagay-bagay na kailangan ayusin sa water station like pagdadagdag ng mga pipes at marami pang iba. Siguro mag-update na lang ako soon ulit kapag once na meron naman kailangan i-update. But for now, iwan ko muna yung ating
update vlog pagdating sa water station ko sa video na ito. Then if ever man masundan, then I'll upload na ulit. So yeah, bye tayo dyan. Thank you so much and I see you guys in the next vlog. Bye-bye po.